Palang batas ang inihain para higpitan ang paggamit ng confidential funds. Kabilang dyan ang paglimita sa bibigyan ng ganyang pondo. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Ang nakitang irregularidad sa paggasta ng confidential funds ng mga opisina ni Vice President Sara Duterte at maluwag na panuntunan sa CIF. Yan ang ilang dahilan kung bakit naghain ang House Committee on Good Government ng dalawang panukalang batas na may kinalaman sa regulasyon ng Kita nyo mga kababayan, yan po ang napansin ng sambayan ng Pilipino. Mga kakamping, mga government supporter, mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos at yung mga iba pa po na mga DDS na nagsisilipatan po, no? Magaling ang ginawa ng Quad Committee, magaling ang ginawa ng Kongreso kasi po nakikita po yung mga irregularidad na nangyayari kung paano nawawala po at hindi maipaliwanag yung paggasta sa confidential funds, mga bossing. Kasi po, madaming mga politiko, no? Ayan, ano tawag doon? Sumasalaula po ng confidential funds. Kasi bakit daw ho? Kasi sulat mo lang dyan. Ano yan? Purchase of information. Wala na. Okay na. 'Di ba? Anong information niya? Confidential 'yun. O 'di ba? Ganun lang po mga kababayan, napakasimple. So ngayon, sabi ni Mr. DC, hindi naman ginasta, binulsa. Baka hindi kasya 'yun sa bulsa nila. Baka binangko o baka nasa bangko. Tuloy. confidential at intelligence funds. Una riyan ay ang House Bill No. Iba, sabi ni Eliezer M. Valdez, iba ang Quadcom sa good government. Opo, pero kaya nga nasabi ko, Kongreso, no? Kongreso. Dahil sinasabi nung mga DDS na ang Kongreso daw po pugad daw po ng mga buwaya, mga kababayan. Kasi po, yung mga iniidolo po nila ipinapatawag po doon sa Kongreso at ipinapatawag po at nakakalkal po yung mga irregularidad na nangyari nung panahon na sila ay nanunungkulan. No? Kaya ayaw po ng mga DDS sa Kongreso, mapa-Quadcom, mapa-good government, o ano pa, yung Quintacom ngayon na tinitignan na po at sinisipat naman po nila kung bakit mahal po yung mga bilihin sa ating bansa. No? Yan yung ayaw nila. Ang gusto nila, doon sa Senado, patas kasi doon sa Senado, patas kasi puro mga bata ni Digong yung nandun. Kaya gigil na gigil sila dito sa sa Kongreso, mga kababayan. Dahil daw po mga bata, no? Ni House Speaker Martin Romualdez. Number 11192 o ang Confidential and Intelligence Funds Utilization and Accountability Act. Dito nilinaw na tanging mga ahensyang may direktang kinalaman sa national security, peace and order at intelligence gathering ang maaaring makatanggap ng confidential funds. Ang mga ahensyang makatatanggap ng CIF dapat daw magsumite ng reports para sa audit nito. Dapat naman unang-una ang Commission on Audit po, mga kababayan, kakampi ng gobyerno yan para sabihin mong, hindi namin pwedeng ilagay yung mga pangalan dyan, no? Hindi namin pwedeng ilagay yung mismong kung sino talaga si Kokoy Villamin dyan. Sa COA, Commission on Audit, doon mo malalaman kung saan talaga nila, doon mo isusumite kung sino talaga yung totoong tao. Hindi naman po kalaban ng gobyerno yan. At ang Commission on Audit po, mga kababayan, hindi naman nila isa sa publiko yung mga pangalan na yan. No, para sabihin po nila, parang inilagay ko na din po sa kapahamakan yung mga taong nandoon. Yung mga Kokoy Villamin at yung 407 na mga pangalan po na wala sa PSA, hindi po nag-i-exist sa PSA, mga kababayan. Talagang ako ho naniniwala na dahil hindi nila maipaliwanag, talagang inimbento lang po nila, no? Upang ma-justify nila, dito namin ginastos yung confidential fund. Sila yung mga tao na mga pinagbayaran namin. Tapos ngayon, nasisilip po lahat, no? Yung mga gawa-gawa at inventong mga pangalan, ang dinadahilan po nila, mga boss, di inilagay namin sa alanganin yung mga taong yan. Hindi ho.
COA po yan, no? Parte po ng gobyerno yan. Already have the crimes to penalize. The problem is we can't really pinpoint the liability. Kung hindi magpapasa ang mga ito ng report sa audit at oversight agencies tulad ng COA, Kamara, Senado at Office of the President at mali ang paggamit nila ng confidential funds, maaaring parusahan at patawan ng perpetual disqualification from office ang Special Disbursing Officer o Yan. Dapat naman po mga kababayan, matitindi po yung mga maging ano niyan eh. Kaparusahan po eh. Nagtataka ako sa mamamayang Pilipino, no? Like example, batas trapiko. Ayan. Madami po nagrereklamo, nagagalit. O bakit napakamahal naman nung penalty na ito? No? Simpleng mamamayan lang po kami. Ang sagot po doon mga bossing, ay para maipatupad ng maayos, para iwasang gawing mag-violate doon sa batas natin. O bakit 5,000 ang penalty nito? No? Simpleng mamamayan lang kami. Huwag mong gawin yung ipinagbabawal doon. Hindi ka magbabayad ng 5,000. Alam niyo po sa Estados Unidos, dito po sa bansang kinatitirikan po namin, kung hindi ako nagkakamali, kada ilagpas mong milya, no? Kunyari, 40 lang, 40 ang takbo. Naging, ang tinakbo mo, 45. Ayan. May 5 milya kang inilagpas. Kada 1 milya, doon sa speedometer mo, $20. So, ang dollar na kapalit is 70 per dollar. Ibig sabihin, nasa ilan yun? 140 pesos kada milya. Tama ba ako? 1,400 kada milya. Oh, multiply mo sa 6,000. Ano po? 6,000. Kaya ang gawin nyo, huwag nyong hayaan na gawin nyo yun. Oh. Eh di hindi kayo magbabayad ng napakalaki. Dito naman po, sa usaping vice-presidente, usaping confidential funds, kailangan ipamukha sa kanila na ganito ang batas natin at ganito ang mangyayari sa inyo. Para, medyo may takot sila. Di ho ba? Na alam nila, ang kahihinat na nila kapag ginawa nila yung paglustay sa confidential funds. SDO. Kaya po namin na binigyan ng mabigat na para maiwasan yung pagkukuntsabahan ng head of agency at saka ng SDO. Sa ilalim naman ng House Bill No. 11193 o ang Special Disbursing Officers Accountability Act, hinigpitan ang requirements para sa mga itatalagang SDO. Dapat ay permanent official o empleyado ito ng ahensya na may salary grade 24. Kailangan ding may educational background. Ibig sabihin, kailangan yung wala nang papalit-palit. Ililipat. Eto si Acosta, galing Davao kasi ako na ang bagong vice-presidente. Ilalagay ko to bilang SDO. Kailangan yung magiging SDO, kahit magpapalit-palit pa yung vice-presidente, siya na yung nandoon para walang maging bias. Pangalawa, kailangan may pinag-aralan, no? Financially. Round ang SDO sa accounting, auditing o finance. Yan, sa finance. Di ho ba, mga kababayan? Kasi si Acosta, tama. At si Paharda, sabi nila, wala. Hindi po namin background yung mga ginagawa po namin. Sabi ni Loradel Garden, I got speeding ticket 4 years ago. It cost me $500. Not cheap. Totoo, no? Sa Pilipinas, ganun din. Sobra naman ng overspeeding dito. Huwag mong gawin. Wala kang babayaran. Ipinagbabawal din ang pagpapaubaya ng mga SDO sa iba pang tao para ipamahagi ang confidential funds. Yan ang kinuwestiyon noon. Nakita nyo? No? Mapa-Quadcom, mapa-good government, sakop ng Kongreso. Maganda po ang ginagawa nila doon, mga kababayan. Nakikita po yung mga irregularidad na mga nangyayari. Nakikita po yung mga pagwaldas na hindi maipaliwanag, mga boss. Kung hindi po nila ginawa to, next year, ganun ulit ang problema natin. Tapos reklamo na reklamo ang bawat mamamayang Pilipino o ang mga DDS na pahirap ng pahirap ang bansa natin.
Ito, sinusolusyonan, hinahanap kung saan yung may leak, kung saan may butas, kung saan may problema. Ganito lang yan eh. Galon o balde ng tubig. Ang laman ng balde ng tubig na yan, pondo natin, no? Yan tubig. May butas dito. Di syempre, diyan naglilik. Diyan nauubos yung pondo natin. So, gagawaan ng solution yan. Na ang solution pong ginagawa o hahanapin, saan ba yung butas na yon? No, hindi tayo mananatiling, kita mo na nga yung butas, nandiyan. Kita mo na nga yung mga confidential funds, hindi maipaliwanag. Hahayaan lang din natin. No? Patuloy po tayong mauubusan ng pondo at patuloy po ang bansang Pilipinas na utang na lang po ng utang every year na hindi nasusolusyonan ang problema. Sabi ni Shirley Fernandez ng One Squad Forever, patsihan ang butas, tapalan na agad. No? Remedyohan, solusyonan. Upang sa ganon, kung may mga kailangan tanggalin, kung kailangan merong mga managot, papanagutin ho. Di ba? Yan ang ginagawa po ng Kongreso, gobyerno ng Pilipinas, mga bossing. Hinahanap yung dapat solusyonan. Kaso po sa mga DDS, para po sa kanila, dahil nga po tumanim sa utak nila yung sinasabi ng Vice Presidente, pinopolitika lang sila. Tumanim sa utak nila yung sinasabi ni Panelo, ni dating Pangulong Duterte, pinopolitika sila. Kaya po pag pumupunta dito sa ating mga vlog, pinopolitika lang yung mga yan. Kaya ka po pag iniimbestigahan yung mga confidential funds, pinupolitika lang yung mga yan. Di ho ba? Sabi ni Reynaldo Carrera, hindi talaga katanggap-tanggap ang mga ginagawa, sinasabi, trabaho at pag-uugali ni Inday Sara. Ako ho, mga boss dati talagang sabi ko, mahal ko ang presidente, mahal ko ang vice-presidente, nakasuporta ako sa kanila. Nakasuporta ako sa mga Duterte. Pero bakit ganito? Umabot ako sa punto na ganito. Kasi nakikita ko, meron na pong mga hindi maipaliwanag. Meron na pong mga paninira na lang ang ginagawa nila. No? Para Para yung mga butas na nakikita doon sa balde na yon, hindi na makita pa ng gobyerno. Kaya ang ginagawa nila, siraan ang gobyerno, siraan si BBM. Para pagka nakumbinse ang mamamayang Pilipino, kami na ulit ang papalit. Nako, but yung West Philippine Sea, baka tumahimik na po yan. Kasi magiging sunod-sunuran ulit tayo. Ang bansang Pilipinas kay Xi Jinping. Di ba? Yan pong si Roque. Baka nakalutang na uulit yan, mga kababayan. Di ba? Kami po, ay nako, baka hinahanting na po kami. Baka, si Mark Ramos, hagilapin yan. Hanapin kung nasaan. Madami ang nasabi sa atin yan. Pero wala po tayong magagawa, mga kababayan. Kailangan po namin tumindig. Kailangan po nating tumindig. No? Buhay man ang kapalit. Kailangan pong tumindig upang sa ganon, yung mga susunod na henerasyon ng bayang ito, mga kababayan, maging maayos. Which is, bakit tayo ang aayos? No, bakit hindi na lang sila doon? Ganun po ang ginawa ng ating mga bayani, ng ating mga ninuno. Hindi sila yung makikinabang sa pagiging malaya ng Pilipinas, pero ipinagtanggol pa din nila, no, ang pagiging malaya ng Pilipinas laban po sa mga dayuhan, kahit na ang gamit lang po nila gulok versus dun sa mga bengbeng. Di ba? Tayo po ganun din, mga kababayan. Hindi tayo yung makikinabang nito. Yung mga kaapu-apuhan natin, yung mga anak natin, yung mga magiging anak nila. Tayo, wala na tayo no? At least, hindi natin hinayaan na yung future nila babatok-batukan lang po nung mga dayuhan. Nasa Pilipinas ka, babatukan yung anak mo, wala tayong magagawa dyan Nasakop nila tayo Sabi ni Ma'am Shirley Fernandez, itotokhang ka, Mark, gagawin din nila
ang ginawa nila De Lima. Wala tayong magagawa. Kung sakali na manalo ulit sila, ganun na nga. Kailangan mag-ingat tayo. Ano? Sabi ni Mr. DC, yari ka, Lods, pag nanalo si Inday sa 28, galit pa naman sa pogi yung mga DDS. Oh. Ganun talaga ang buhay, mga boss. Chief, amo, sir. Paano? Mamayang umaga ulit, no? Pagkagising nyo, naka-live tayo. Matulog muna kayo. Ako naman, kailangan daw namin mamili ng mga Christmas gift po doon sa aming mga mahal sa buhay. At, ano ba yan? 25. Tama ba ako? O 24. Diyan sa Pilipinas, o 25. Naka-live tayo nun. Pero, siguro may usapang political, no? Pero, siguro magpapamigay kami ng mga GCash. No? Siguro maglalaro lang tayo dito sa channel nung 25, tapos ang premyo 500 pesos kada isa. Siguro kahit 500. Ako, uubusan ako ng pera. Kahit 40 ang manalo, okay na yun. Magkano? 500 times 40? 20,000. Sa Kapaskuhan. Pampaano lang. Pampamasko doon sa mga talagang walang sawang sumusuporta dito sa ating channel. Dapat makikipaglaro kayo sa amin. Ano pa? Spin the wheel tayo kay Kuya Willie or question and answer. Sabi ni Someday, pwede advance question? Bawal, sir. No? Pero hindi po. Yan po ang magiging handog namin sa inyo sa araw ng Kapaskuhan. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.